sports activities. Ang handong mga balay, akot kaya na! Ang St. Joseph Village na amtang sa Barangay Cagay, Rojas City. Magkanto na sa pinakamalapit ng SHJDC Sales Office o kung magtawag sa amon para sa dugang nga impormasyon kag sa libreng signature sa 0917-100-2207. SHJDC, your family at the heart of our development. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa amparaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Sa sining nga panahon sang Pasko, minaselebrar naton hindi lang ang matahong nga mga dekorasyon kag tradisyon, kundi ang paghiliusa, paghigugma kag pagbinuligay bilang isa ka komunidad. Malipayon nga Pasko kag mabinongahon nga bag-ong tuig. Pagparamyaw nagikan kay 1st District Congressman Honorable Ivan Howard Ginto and family and the people of the 1st District of Capiz. As we celebrate Jesus' birth, may your heart overflow with love, joy, and gratitude for His amazing gift of salvation. Malipayon nga Pasko kag mabinungahon nga bag-ong tuig. Pagparamyaw nagikan kay Sigma Vice Mayor Honorable Stephen Alayon and family and the people of Sigma. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Barangay Captain Honorable Annabel Rojas and family and the people of Barangay Milibili, Rojas City. Malipayon nga Pasko kag mabinungahon nga bagong tuig. Pagparamyaw nagikan kay Panay SB member Honorable Lasilo Baredo and family and the people of Panay. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. May hugmaon nga Pasko kag mayuhong kag balatsagon nga bagong tuig. Sa sining nga panahon sang pagtimaya kag pagpasalamat aton dumdumon ang tinuod nga kulugan sang Pasko. Ini ang paglaom, paghigugma kag pagpasalamat. Kabay pa ang espiritu sang Pasko magapuno sa kalipay sa tagsa-tagsa nga panimalay. Ini ang inyong abyan, Board Member Junjun Billones, yatamyaw niwa sa Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong matagal. Ang pagkatao ni Ginoong Hesukristo, ang mensahe nga kita tanan mangin mapinaubuson, magpinalanggaanay kag magbulig sa nagakinahanglan. Malipayon nga Pasko kag mabinungahon nga bagong tuig. Pagparamyaw nagikan kay Capiz Councilors League President kag Capiz ex-official board member Honorable Erwin Andrada and family and the people of Dao. Ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. The first Noel, the angels did say. Ang Pasko ang tion sang paghigugma kag paghiliusa. Malipayon nga Pasko kag mabinungahon nga bagong tuig. Pagparamyaw nagikan kay Dumalag Mayor Maria Concepcion Cuco Castro and family and the people of Dumalag. Joy to the world. Malipayon nga
Pasko kag mabinungahon nga bagong tuig. Pagparamyaw nagikan kay DPWH District Engineer Gerardo Para Jr. and family and the men and women of DPWH 2nd Engineering District. 97.7 FM Radio Maratas Kamo ang gusto. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko halin sa pinanig sang Maragtas nga nagbilig sang marka sa palanuglion nga kultura. Maragtas sang banwa, Maragtas sang kapis. Unong hurangan datuay hinabongan adiko. Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista kagang manugpagtas ni si Dr. Vicente Vic Villan. Maragtas sa kapis. Programa nga magatalakay sa mga hitabo, lugar, tawo kag pagkabutang nga dako ng papel sa Maragtas sa kapis. Kada adlaw sang Sabado alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sa kapis. Ubarin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang tangking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang Kapis Pilipinas, Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sang Maragtas sang Kapis. Panibagong adlaw, panibagong edisyon, panibagong tupiko nga aton sini nga pagtalakayan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Siyempre kaupod sa gihapon ang aton nga manugbagtas with Dr. Vicente Vic Villan. Sa subong adlaw, o gamay nga recap siguro no sa mga previous naton sini nga mga episodes. Aton sini nga gintalakay itong kabuhi ni Juan Arce, ang kapisnon nga baganihan, no? Kag isa sa mga ginakonsiderar na dako nga pangalan sa tiyempo sang Katipunan. Sa subong adlaw, okay, arana sa piyak nga linya ang aton sining manugbagtas. Ano karon ang aton sining tupiko live via Zoom si Dr. Vic Villan. Doc Vic, mayong aga sa imo nga pagpanamyaw. Renz, mayong aga kag ginatamyaw ko man kamudira no sa Kapis ang aton mga masugid na taga subaybay. Kag subong man syempre ang mga kauturan naton dira sa bilog nga Kabisayaan. Thank you, Doc. Nice to see you again. No? There is aton nga pagpangalagad. Ano nga aton nga ginpreparar no nga tupiko. Na-excite man kita liwat, Doc, nga nag-upod kita liwat diri live para sa aton siri nga mga tagpalamati. Well, ang topic naton subong Renz ay tulad ng nabatan mo na ang tangtanan sang panublion sa aton kinabuhi, no? So amoy nasubong ang aton usapan ano para sa aton tagpalamati. So pag hinambal mo nga palanublion, ano ang buot silingon sini Doc Vic? Well, Renz, ang panublion ay isa inaka organic nga concept na ginatawag man sa mga scholar bilang cultural currency bagod nga ini nga konsepto diri kita nakikipag-engage no kada isa sa aton balaan naton tanan kita nakabalos ini no nga pagginawi no pagginawi dahil sa isinasabuhay natin ang ideya ng panublion. So panublion ay ginahambal no ni Kaufman no, bilang isa ka cultural nga manggad nga di umano ay sa Tagalog ay pinagsumikapan ginpain kag
gin pahinungod no sang aton katigulangan no sa mga manunubli nga ginatawag niya o tagapagmana sa wikang Tagalog. Sabi ni Kaufman, may testamento man o wala, ang panublion ay source sa ginatawag naton nga wealth at power. So napaka-importante ini siya sa aton kabuhi bagod nga source ini sa aton nga manggad kag pagginahom. But silingon kung walay gin panubli, apektado ang aton nga pangabuhi kag ang aton nga handom nga makagahom kita sa aton banwa. Oo. Kung sa Tagalog, mana, Dok, no? Yeah, pamana ina siya sa Tagalog. And katumbas ina siya rin ng kabilin sa Cebuano. Sa mga IPs ng Mindanao, ginatawag nila inang pusaka. Pusaka. Habang tawid naman ang pagtawag sinasang mga mga kauturan naton sa northern Luzon. Oo. So damo nga termino ang ginagamit no sa iya. Pero isa lang ang buot silingon sina. Yung ideya ng mana sa wikang Tagalog, actually matanda ding salita yan no mula sa Austronesian tradition naton nga ang buot silingon sang mana is power. In fact sa mga Maori, exactly yung word na mana is power ira sa ila. Napakamalaganap ini siya diyan sa mga islands sa Pacific Ocean. Makikita mo rin na siya sa Malaysia, sa Indonesia. Subot silingon all over Austronesian world, gina-practice natin inang ginatawag natin nga pagpanubli sa manggad alin sa aton mga ninuno. Yung ninuno nga ina, pinatawag natin na sa Bisaya nga kapapuan, our ancestors. Habang ang tawag sina sang mga taga Northern Luzon ay apu. Kaya may terminal silang apu lakay. No? And in fact sa Mindanao, we have this concept of Mount Apu. Ibig sabihin ang bukid sa Apu, lugar ina sang mga katigulangan. Sa mga ninuno. Sa rin, sang ako'y nasa US at sang tuig 2012, nakitaan ko man ang konsepto sang ancestor sa ila nga ginahalidan sa aton ginatawag nga mana. Ang tawag nila dira ay kapu. So imagine that ang Oceania ang mga Hawaiano ay may concept sila ng kapu na source ng pamana. Tayo naman ay konsepto ng papu sa Visayas, may Ilocano ay may apu. But silingon napaka sa universal concept siya all over Austronesian world. That's why napaka-importante ina yung aton hambalan kay kung hindi natin ini mabalaan, why di natin matalupangdan nga napaka pala niya strategic na knowledge para sa aton. Kay balan mo rin may tatlo ka sahi isang ginatawag naton nga palanublion, no? Tatlo ina, ang una ginatawag naton nga pagkabutang. Ikaduwa ginatawag naton nga surundon. Mga taga Central Panay, no? Ginatawag man naton inang pamatasan. So tatlong realms ang palanublion. Ang pagkabutang nga palanublion, sumasakop ina siya sa ginatawag naton nga mga natural resources. So halimbawa, mga bagay. Mga natural na bagay like kabukiran, kagubatan, mga sapa, mga suba, mga lawa, dagat, etc. no? At tanan nga makuha natin dira yung mga biodiversity, no? So, yung mga isda, no? So, tanan na ginatawag natin nga mga natural resources. So, part doon sa pagkabutang palanublion. Part din sa pagkabutang palanublion, inang mga conjugal property nga naging tipon inasa na ginikanan. Halimbawa, may nabakal silang duta, patian, balay,
Pag iba pang Alahas. properties, so alahas. Kag ginpain nila ina, di ba? Ginhimakasan nila. Ginpain, kag ginpahintud sa imo. Well, ina ang ginatawag naton nga palanoblion. Kay kadwa pa rin, no? Ang ginatawag naton nga sulublion. Ang surundon. Isa man nakauri isang palanoblion nga nagatumod ina sa mga sa aton mga ginatawag nga pagginawi. Halimbawa, yung sa pangatlo pala ng pagginawi rin. Sorry. Ang ikaduwa ga tumod ina sa aton mga ginasunod na tradisyon. Halimbawa, ang pagkadato. No, ang pagkadato surundon ina siya. That's why hindi kita magtaka kung nga may mga pamilya o clan nga sila lang permi ang ara nila sa puder. No? Kay ang pagkadato kasi ginapanubli sa bata. Sa iya bata. So hindi natin dapat sinisisi dira ang aton mga kauturan kasi naman may political dynasty, Dok, no? yan. Tinatawag nila ina nga political dynasty. Pero Renz, actually mali yung word na political dynasty. Okay. Kasi ang dinastiya ay posible lamang doon sa mga unilineal society like China. Japan, lalo sa mga Indo-European countries kasi posible ang political dynasty dira kay, di ba ako emperor, ipasa ko ang power ko sa akon subangan bata nga lalaki. Tapos sa turn naman niya ipasa man niya ina sa iya subang nga lalaki. Then amo man sa third generation ka sa kaduluduluhan. Kung halimbawa ang case ng Romanov dynasty sa Russia. Amo ina sila, no? Daw isa lang kapamilya ang nagalid isa lang na kapamilya. Yung Qin dynasty halimbawa sa China, yung Han dynasty, yung Tang dynasty. Amo ina cycles lang ina siya sa ila pamilya. Amo gani nga napaka ang ginatawag naton nga betrayal, no, di ba? Napaka elaborate na concept sila kay dahil bangod sa isa lang ka linya naghalin ang puder. Pero sa aton hindi kita amo sina kay nga ang gahawak ya sang puder actually hindi lalaki rin, babae. Babae sa aton. Ang lalaki front lang ina siya. Dami. Dami lang ina siya. Ang nagahutik na sa likod niya, ang niya asawa. Okay. Kundi man niya asawa, mga utod niya. Baga daw Why ko ginapabatian dira si si Amy kag si Kwat. Kag si First Lady. First Lady. Why ko naging kamo na lang na bahala magtansya. Balaan nyo naman na sa mga pamilyang Pilipino kung di naghalin ang mga hutik. Diba? Makagagahom ang hutik. Kaya ang hutik nga nabuhat pa sa katri, sa kama. May virtual na subong online hutik. Matindi yan rin. Yung online virtual hutik. No? Makagagahom ina ang hutik, no? So London man gid gali nato ni Doc. So London naton inang mga hutik nga ina, no? Sa aton kinabuhi. In fact, napaka powerful talaga ng mga Filipina sa buhay natin. That's why pag nag-asawa ka, halimbawa maggaranon ka mo, damo ka bumanggad, no? Ang gahawak sinayasang sang titulo sang duta, ang babae pati ng mga passport ninyo, bank book ninyo, mga titulo, mga kasulatan, no? Mga testamento, babae na nagahawid. Kag balaan man naton nga kung kasi niya ihatag ang amusina nga mga palanoblion, siya man dira iyang bahala. Di na hutik na iya sa iya asawang lalaki. Balan muna, halimbawa, kabaysan sa imo balay rin, halimbawa,
kung may pamilya ka na o sa iyong ginikanan, ang permida iya nagasulod sa iyong balay, ang mga parente mo na iya sa mother Sa side. mother side. O, hindi na yang sa father side. Ah. So yung power Sa babayi. nasa babae. O, kung sa dini na mapasa, ay bahala Bala na sa. Kumbaga dako gid yang role gali sang mga babayi para mapadayon ang mga palanublio, no? O, ang ipanubli lang naman sa mga lalaki, apelyido lang. Apelyido lang. Oo. Pero ang pagginawi, ang pamatasan, ang manggad, sa babayi, ang mga pribilehiyo, ay sa mga babae, pati ang abilidad. Do tawo-tawo lang galing laki, no? Oo, kahit yung ano rin, ng imo, kung paano ka magsalita, di ba, paano ang imo values, ang imo worldview, perspectives, di ba? Influence. Dako diraya nga porsyento halin na yan sa nanay mo, hindi yan sa tatay mo yan. Oo. Okay. So, iyan mo na rin ang sulundon ina. Ang pagkababaylan ang una, sulundon ina ang pagkababaylan. Ang pagkapanday, kaya ba mapansin mo rin nga may mga pamilya nga tanan sila do, teacher na sila tanan. Gani seaman sila ni tanan. O di gani abogado, o di politiko, iba naman ay karpentero. Ba? Muna ba kahit imo na lantawon sa mga palibot naton. Di na panubli abi ina nga kuan nga surundon sa pamilya. Kay nahadlok abi ang mga tawo nga hindi pagpanubli ina nga ina nga surundon kay nga gapati sila nga may ara nga gaba maabot sa imo kabuhi kapag hindi mo ina pagsundon inang palanubli. Nagpaghatag. Do baga daw ang pagsubli mo sinais daw you are paying respect man, no? Yan. Mo sininga kuan. Gahatag ka respect, even reverence. At dirasa nagpanubli sa imo. Bisan gani rin sinang pagkaasong ginasubli man. Ay oo, ginapasa-pasa. O ginapasa. Bato-bato. Oh, may mga bato-bato. Oo. So powerful gid ang kuan ang palanublion. Hindi mapatay aswang kay kung sing may nagabaton nga manunubli. Diba sa kaya gahum. Okay. Madula. Oo. Tatlo rin sinang ginatawag naton nga kan pamatasan. Ang pamatasan ay palanublion man sang sang next generation. Mga ganay masami naton na balik nabatian nga kinahambal sa mga tigulang sa ilang mga apo. O di, sa mga tiya sa ilang mga gumangkon nga ang balabada ikaw ganti mo si uncle mo maghayon-hayon. Di ikaw nagpanubli sa imo tiyo. Di ba? Awan na imo sa bati sa ugali. Kung dalok ka, mahinatagon ka, maalwan ka, mabatian mo na ina, ang kaalwan, ang pagka-maalwan mo, ikaw nagpanubli sa imo nanay. Panubli na. Ang amo na pagkadalok, batian mo na sa mga tigulang. Kadok mail sa imo, ikaw gid priho kagit ni mama mo. Papa mo. Dalok sa imo na. Kita mo na ginapanubli man ang ang pamatasan. So, well, iba ining concept naton sang palanublion o panublion sa western concept ng ng heritage sa ila. Iba na sa ila kay sa west kasi ang ila concept ng heritage ay tatlo man, natural, cultural and folkloric. Pero hindi nag-fit ina sa aton kay according sa atin na istoryahan, iba ini yang concept naton sa panublion sa concept ng west na heritage. Kaysa aton niya doon dependent ya sa mga babae do kay. Oo, yun na yan sa aton. Ang babae yan nagahawid sang kwan, sang palanublion. So depende sa paghangay sa babae, kag depende sa iya kung sino ang iya nga pasahan. Oo. Correct. Grabe, no? Ang palanublion domin ina iya sang babae. Hindi ya domin ina sa mga lalaki. Ang lalaki ya nagaitipo lang na siya. Pero kung paano ina iya ipain, di ba? I-distribute. Role na iya sang babae.
I see. O di ba may concept kita sa pagpangayaw? Aha. So, ang pagpangayaw, dira halimbawa mangayaw ta para sa trabaho, mangayaw ta para sa eskwela, o di mangayaw kita para sa kompetisyon. Ano mang mga ma-earn natin dira sa either sa sports, sa work, sa studies, ayan. Oo. Ay ginatipon inaya, ginahatag sa nanay o sa asawa. Amugid. Kag nanay man na nag-spread out ay daw gakon nga bata. Siya man nagsubli. Oo. Ginasubli na yasan kuan, ginatipo na yasan kuan sang nanay. Tapos siya na bahala kung paano niya i-manage. I see. Now, diri naman sa level sang kapis, no? Anong kahulugan sang panublion diri sa konseptong kultural sa mga kapis noon naman niya, Doc? Well, ang may tatlo akong siguro kaugnay na concept diyan sa ano yung meaning, ano yung kumbaga sa Tagalog, ano yung saysay niya, no? Well, may una yung may meaning siya sa life naton. Ikadua, essential siya sa aton society. Okay. Ikatlo, relevant siya sa aton. Itang sa una, meaningful ang tanan nga palanublion. Bangod nga organic siya sa aton kinabuhi. But silingon, natural. Tanan kita nakahibalo nga ang palanublion bilang isa ka manggad sang atong gahum, no, sang atong gahum, ginagamit naton siya sa aton matag adlaw nga pangabuhi. So bot silingon, friends, sa ating political life, economic life, social life, ginagamit naton inang aton palanublion. Alam mo sa political life, sa political life, ginagamit mo ang apelyido sa tatay. Di ba? Para magdalagan ka sa anuman nga mga pwesto dira, di ba? Sa aton economic life, ginagamit naton ang panubli mga duta. Di ba? Yes. Para makapagpangasawa ka, may pangabuhayanan ka, makapag-eskwela ka sa imong mga bata, kag makapag-interact ka sa imong katawo. Di ba? Ginagamit mo na siya na hindi lang cultural currency pati social currency kung paano ka saan ka manliligaw. Kasi kung lapad di mo duta, huwag ka manligaw doon sa wala sing duta. Di ba? Ginagamit mo siya na leverage mo para makapangita ka man sang nasa alta sosyedad ng mga babae. Di ba? Amo man ina kapag sa trabaho man, kung may panubli ka nga manggad kag abilidad, di ba? Abilidad, pati qualities sa imo ginikanan, pagka ikaw mga asawa kag mga buhi, balaan mo kung paano ka makipag-interact with your fellow men, di ba? Itong katawo. Kaya yung estado ng imong kabuhi, iba sa kadamaan. Bagod nga, meron kang panubli nga manggad, kabilidad, kag diskarte halin sa imo ginikanan. Diba? Pati diskarte ginapalubli na sa ginikanan. Amo na gani kung manul ang imo ginikanan, hindi posibleng manul ka man kailan gini kag eskwela. Di ba? Pero kung kahit ka eskwela ang imo ginikanan, way na sang tinapusan, pero maabilidad ang imo ginikanan, madiskarte sa iya kabuhi, gintinwakasan niya maka-eskwela ka, ginpanubli mo man ang iya abilidad, kag nag-anig ka sang gahum halin sa abilidad sa imo ginikanan. Di ba? So, damo dira ang mga kapiston nga na ang natabo sa ila pangabuhi. Mangiimol sila, pero anong natabo sa ila nga naging mga manggaranon sila, nga aging nakilala sila nga mga tao sa aton sosyedad. Kaya na ginpanubli nila ang diskarte sang ila ginikanan, ang abilidad sang ila ginikanan. Di ba? Sakto. Kag may ara naman nga natawo rin na manggaranon. Pero dahil wala sing diskarte ang ilikanan, napurdoy ang ila business, di ba? Napurdoy ang ila business, na nilupad ang ila mga
Properties. source ang ila pangabuhianan. Nag-imol sila kay naging makaluluoy sa uli nga kaya nagsalig lang sila dito sa ilang manggad. Kung abit nila ilang manggad ni ina ay Forever. nagadugong ina kung bayaan lang nila dira sa isa ka, di ba? Sa tabi-tabi na yan, itinago mo lang sa bangko, kaano lang naman kita sa bangko. Kung hindi mo yan i-invest, di ba, sa isang maayong negosyo, hindi ka nakikita, maperde lang sa inflation lang, burado na ng imo kwarta nga gintago sa bangko, di ba? Kumbaga, dako nga porsyento, no? Ang palanublion para sa kadalagaan sang isa ka tawo. Pero at the same time, dapat ning maghulag ka man, no? Para at least mas mapasangkad pagid ang ginpanubli mo, Dok. Correct. Kasi rin sa idinasang pananublion, proactive ka dapat. Proactive ka, hindi ka magpulupungko lang dira. Kaya nga duties mo kay ginpasa sa ina sa imo sang imo ginikanan. Ginpanubli mo ang amo sina nga manggad, therefore kailangan nga responsibilidad sabayan mo ang diskarte sa imo ginikanan para hindi ka mapurdoy sa uli. May mapanubli ka man sa next generation. Oo. Kasi cycle yan. Cycle. Isa ikaw nga ginpanublian, pinsarunuan nga magpanubli ka man sa imong mga bata. Diba? Tapos yung abilidad mo, diskarte mo, naging panubli mo sa imong mga bata, somehow sasabihan mo man sila, iparamdam mo sa ilang dapat amo man inahimuon mo sa imong mga anak, di ba? Para hindi na sila bagi makaluluoy sa uli. Kay part ina asang ginatawag naton nga kultura sa sulod sang panublion. So kampanin siya, responsibilidad, duties siya. So amo na sa life, no? Sa essential, yung sa essential, silingon, pag sinabi natin essential lang isa kabutang, importante siya sa aton survival. Di ba? Sa aton survival, no, bilang isa katao. Halimbawa, bakit essential ang pagkaon? No? Siyempre para ma-sustain yung life, di ba? At yung life na yan, maging productive, di ba? Amo man inaangkuhan ang ginatawag natin nga palanublion. O essential siya, bakit? Kasi kung hindi mo ginpanubli ang kaalam, halimbawa, ay paano mo gamito ng kaalam for your empowerment, di ba? So paano yung survival mode mo ngayon, di ba? Di ba survival mode mo? Paano mo dideskartihan ang imong pangabuhi, no? Kung hindi mo gamiton ang ginatawag nga panublion para mag-survive ka diri sa kalibutan. So, kung may minana ka na ngalan sa imo ginikanan, essential yun sa iyong survival bilang isa katao. Halimbawa sa political realm, di ba? Essential yun. Kasi yun ang nakasanayan nyo eh. Di ba? Mahirap mag-shift friends ng ng ginatawag na expertise eh. Oo. Nandun kasi yung specialization eh. Ginatawag natin, pag pinag-ginatustudihan natin, ginatawag na civilization and culture, importante yung tinatawag na specialization. Dahil mo inaimo na matan, but silingon, kabisado mo ina nga realm sa pagkabuhi. Di ba, halimbawa, ikaw rin, may anak ka na. Agdako ang imong anak nga ikaw ay nasa media. So, adlaw-adlaw nabatian ka niya, adlaw nabatian niya sa gwa at sulod sang balay ang paano ka magsalita, paano ang imo trabaho, diin ka kanto, ano yung cycle lang kabuhi mo. So, bisan din na mag-eskwela ang mga bata mo rin. Alam niya ang naimo kuan, ang imong balaan niya ang imo trabaho. Palanublion. Bisan di mo na nga gano'n pinapa-eskwelahon eh dahil kabisado niya na balaan niya na ang paano ko magsalita, memoryado niya na ina. Amo na gani nga may sa kaso ng mga panday, no, sa mga panday rin. Sakto. Diba, hindi man na sila eskwela eh. Amo gid. Galantaw malang. Galantaw lang nga sila eh. Ang iba galing hindi nakapagtapos ng pag-aral pero ang galing sa measurement eh pag nasukat.
Mhm. So importante no ang palanublion. Kay budlay na kay wa ka daw daw isa ka kablang ko nga papel nga pinagi sa palanublion na sulatan ikaw. Budlay na baladok nga kun wala ka sang ipanubli iba ang mahatag sang palanublion sa imo nga bata or kung sino dira nga himata mo. Oo, kawawa siya. Kailangan align parati doon sa doon sa kinasanayan ng magulang. Kasi kung hindi yun aligned doon, mahirapan siya no? Mahirapan talaga siya. Kaya nga importante din na pag nag-eskwela siya, hahanap ka rin ng kurso na medyo related doon sa ginagawa mo para konti yung adjustment sa bata. Konti yung adjustment ng bata. Totoo yan bisan ako rin, nabudlayan din ako na ang tatay ko karpentero So may gamay nga kuan lang, challenge. Oo, may challenge. Talagang challenge rin yan Kasi imagine mo na nabundag ako sa kalibutan. Martilyo at langgari ang kitang ko sa balay. Sa pilo. Diba? Muna ako ako namataan. At na dugduman ko pa sa nag-eskwela ako. Ang akong libro, ginapaimak pa ina ginapaimak na nila sa kwan. Way na sa kabalo mo kayo iba ng ilakwan. Lalo mga nasa palibot ba. Well, hindi ko naman sinisisiga. Pero, ang context naman ng usapan natin is, importante ang kwan. Kung ano yung gindakan ba lang in nga environment. Dako ang papel, no? Pero hindi man na tatay ko nagpang-imak. Ay ng mga parente ko lang dahil sa kwan. Sa palibot. Kay, siyempre, puro sapilo, abi ka, lagari, martilyo, ang kwan, ang namataan. Way na value sa ilang mga libro. Ang sa ilaya ang kwan, no? Ang furniture. Yung furniture ang ila paano sila mag-engrave. Ang sigma subong ang mayad ang ginadayo dok pagabot sa mga bangko nga butong. Sa barangay pa na namon rin sa Mangguso ang ulubrahan sina. Wow, so ginsubli damo kini gali nagsubli no? Sa amo na mga kwan sa Mangguso kay ibalan mo rin sa amon barangay. Di ba balahaon nga diyan sigma. Hanggang amon pang barangay nasa tunga ina sang lugar nga parang catch basin siya. So pag gamay lang yang ulan dito sa Mindanao tapas. Kabaha na damo baha da sa amon barangay. Daw isla na kami pagkabaha pagkatag-ulan. Ang kugon amo man. Palibot gina puro na puti-puti din ang Mangguso pagkabaha. Amo na nga among gidakan. Kag kung hindi ka da maghimakas, magsalig ka lang si imo uma, ay katluoy yung pangabuhi. Muna gani ang mga tao dira sa amon sa Mangguso, damo da nakapagtapos sang sang pag-eskwela. Totoo rin kahit na imo na i-research. Madamo yan may mga PhD sa amon barangay kay ang context abi isang pangabuhi sa amon. Ulumhan nga balahaan. So kung magsalig ka sa uma, pordoy ka gid. Amo na ganing magdiskarte ka agud ikaw mabuhi. Kag syempre ang mga amay kag ang mga nanay no sa Mangguso, eskwela nila ang ilang mga bata. Kay amo na ang ila ipanubli no sa kabataan. Kay hindi man masaligan ang duta nga ipanubli nila sa mga bata. Kay ginabahaan. Kay balahaan mo. So pero magbalaan mo subong damo na nakatapos dira. May gipanubli ng ulumhan ang ila ginikanan. Tapos nagtapos pa sila. Ang anin sang ila ulumhan ginakonsumo na lang ina. Kay may sweldo naman sila mo. Ang iba dira siman, nagmanggaranon sila. Ang iba naman mga teacher, di ba? Ang iba naman sa ibang sa gobyerno. Profesyon, So muna, so importante gid, no? Kaya discardedor sila, no? Madiskarte yung mga taga Mangguso actually. At saka mahilig sila manlugayaw sa ibang lugar. Palanublion. Palanublion rin sa pagka manlugayaw namin. Kunti din kami nag-aga. Galalapta mo sa kalibutan.
Oo. So, amo na, no? Importante gidya ang ginasubli man sa Oo. mga Ang ikatlo rin, inang kuan, ano yung relevance na sa anong relevance sa aton sa sosyedad? Mhm, So, mhm. ang relevance sa sa pananablion, halimbawa sa case sa ginatawag nga pamatasan, no? Sa case ng pamatasan, ang buhay na buhay bala rin sa ng ginatawag nga kultura sa nga mga kapisnon nga mahilig siya mangayaw. Oo. Mahilig siya mangayaw. Amo na nga ang pagpangayaw ay isa ka pinaka-agresibo nga kultura kag relevant sa aton subong nga pangabuhi. Kay kung hindi ina naton ginbuhat ang pagka manog pangayaw, masasadlak tayo sa kahirapan rin. Kaya tingnan mo kung wala inang aton ng mga seaman na nangayaw, di ba, sa Manila. OFWs. O yung OFWs naton, di ba? Kaluluwa yung pangabuhi sa mga kapisnon, di ba? Amoged. Abisan magkadto ka dira sa Metro Manila, dok damo dira sa mga negosante nga mga taga-kapis. Oo. Bisa sa sa Divisoria, mga balaligyaan bala sang kuan, sang prutas. Oo. Kadamo sa mga taga-kapis. Totoo niya rin, din ka malibot-libot din, dami mga kapis. Ano sila kultura sa ating mga manog pangayaw ganyan. Tapos ang maayos sa kultura sa manog pangayaw rin ay maisog siya sa mga lugar kung gusto magdito. Dongganon. Oo, dongganon Dadala niya ng kultura sa paging pag-iisganan. Hindi wa siya nahadlok pag sa iba sa lugar maisog gid siya. Oo, katuwa yan kung buta ka kadto ka sa Mindanao. Balan mo kung sino na si Commander Toothpick ay taga-kapis na. Diba yung nag-umpisa sang ginatawag naton nga kwan? Nga Ilaga movement o dira sa Mindanao. Tapos nung taga Mambuso ang mga luces Mambusaw nun ang mga luces. Dire sa Manila, damo dire nga mga kapis nung nga nagmanggaranon sila, no? Bagod nga ang ila kapital ang paging maisog nila. Why sila nahadlok sa ibang lugar. Amo na ang ugali sa mga kwan, sa mga kapisnon. Pag nangayaw na sila, dala nila ang kaisog. Kaya nga, ang pagkatalawan kaabi, mahadlok ka mag-business. Diba? Kung talawan ka, mahadlok ka mag-take sa mga entrance exams. Diba? Kung talawan ka, mahadlok ka mag-apply, di ba? Sa mga agency para makatabo ka sa ibang duta. So, Botsilingon, ang panublion sa pagkamaisog, no, ay naghatag sa aton subong sang dako nga dungog, no, bangod kay naghatag ini siya sa aton sang maayo nga pangabuhi, di ba? Naging dungganon ang kadamaan nga kapisnon nga nagpangayaw. Nagpatindog sila sa mga balay, di ba? Madalag ko dira sa kapis, di ba? Namakal sila sa mga sa mga duta. Nagpatindog sila sa mga business. Bangod sa aton kultura ng pagkamaisog. Sa socio-economic aspect no? Maging sa socio-political aspect, ang damo kay mga kapisyon na kilala sa political realm, no? Doc, bisita ka kuno sa farmers market sa Cubao kag sa seaside sa Parañaque kay halos mga kapisnon na nagabaligya sang seafood ang ni Boss Reynold Donato. Matuod din na rin, no? Bisan hindi masyadong kilala ng mga market. Damo din mga kapisnon, no? Kapinpay ng mga baligyan sa mga isda, di ba? Mga saan mo makapisnon ng mga yan? Nagsikalat sila rito sa dito sa Metro Manila, sa Cebu, all over the Philippines, no? All over the Philippines. At maging sa labas, no, sa Pilipinas. Kasadya lang. Lastly siguro, Doc, before mag-end ang aton siningaling,
Anong mayara sa panublion nga kinanglan nato ni subong busision sa subong nga tiyempo? Oh, Renz, itong nakita ko sa panublion, ano? Ano siya, liban doon sa ginatawag nato na source ng wealth and power. Sa konteksto ng knowledge production. Sa pamagitan sa panublion, makapag-establish kita sa mga method, halimbawa, like sa kasaysayan, para makabuo tayo sa ginatawag na historical knowledge. Halimbawa, ginalantawag ko nga ang panublion ay source sa ginatawag na historical agency nga kay may duwa na nga function ng panublion. Una, ano siya, ang tawag natin sini repository siya sa ginatawag natin collective experiences ng tao. Oo nga, kay ara dira sa tanan nga panublion ang narratives tungkol sa aton nga adventures, sa aton kaisog, sa aton nga pagtimakas. Nakahabi yan doon sa tanan nga sahi sang sang panunublion. Diba ang paano yung kwento nga nakabakal ka sanduta, nga nakapanubli ka sanduta. I see. Di ba? Ano ang stories nga naging abogado ka? Di ba? Amo na, no? Ano ang naging stories, halimbawa nga ikaw ay naging kapitan sa barko. Di ba? So source siya ng ng collective experiences, 'di ba, sa mga kapisnon. Ikadua, repository sa rin sa ginatawag naton nga memories. Memories, mga alaala. Ano yung mga alaala na 'yon, no? O gunita kung baga sa Tagalog, o mga handurawan, 'di ba? So repository siya sa aton mga handurawan. Halimbawa, okay, wala gid kaabot. Check taliwat. Sige, wala guro signal to. I-via Zoom na lang. Generate na lang tabag o nga code. Lipot na lang man. So muna, no? Very important gid ang panublion. Tanan man kita may ginsubli. No? Muna gani ang bal ni Doc Vic. Dako nga porsyento sa ngaton nga ginpanubli is bangod man sa paghangay, no? Bangod man sa pag-alaga, kag paghatag sang panublion sa ngaton sining iloy, ngaton sining nanay. Natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday. Tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Okay. Sige, arana sa pagpanumbalik si Doc Vic Villan. Doc Vic. Renz, okay. Ayun. Naputol ako dito sa doon sa Andurawan bilang parang makuha naton nga sustansya, no, sa aton pag-studio sa ginatawag nga panublion. So handurawan ang tanan nga panublion sang mga importante nga hitabo sa kabuhi isang tawo. So halimbawa inang kunyari mga battle sites sa Panay, halimbawa sa Capiz na in particular. Kunyari yung yung tatlo ka ilihan, no, sa Panay, importante, no, yung diri sa Pilar, di ba, sa Balisong. Ang Balisong ay pamana no sa aton mga ancestor, di ba, sa aton sa kapisnan sa Filipino. Pag nakita mo yung Balisong Hill,
makita mo, madamo kita sang alaala, di ba? Ah. Madugtungan. Storya. Madugtungan naton ang struggle sa mga kapisnon kontra sa mga manugpigos nga mga kasila. Di ba? And therefore, nagahatag sa aton sang inspiration sa subong nga panahon para kung ano man ang mag-abot sa aton kabuhi nga mga challenges sarang natin mabatuan. Bagod nga mayroong memories of victories naging hatag sa aton ang aton mga ginikanan. Amo man ina even sa aton mga personal nga kabuhi kung nakapanubli ka sa malapad nga duta adin sa imo nga ginikanan ano ang memories, di ba? Madumduman mo halin sa ginikanan mo kung paano nila ina naipunda ginpain kaginhatag sa imo. Wow. Di ba? So ang dami mong maalaala. Palaala mo yung struggle nila, nagpain sila, maagap sila nagtimaka sila para magpunta ina para lang maihatag sa imo. And therefore nagahatag ina sang inspiration sa imo nga magtimakas man kasubong nila. Hindi ina madula bagkus mapalapad mo pa, no? Para mahatagan mo sang mataas nga respect or reverence even yung ninuno nga naghatag sina sa imo. Wow. So amo ina sa kaimportante no sa aton pangabuhi no bilang mga kapisnon. Amo na nga hindi natin pagkapabayan ang tanan nga palanublion ngagin panubli gin pasubli sa aton mga ginikanan sa aton. Manggad man ina surundon man o di kaya ay pamatasan. Aton ina nga ano pa aton pa ina nga i-improve, i-develop na sa aton kabuhi agud nga maisabuhay natin yung ideya ng palanublion no aton kabuhi kag maipasa naton sa next generation. Ang aton nga museum diri sa Rojas ang Panublion Museum. So, maganda nga yun rin sinatuwa ko din sa pangalan sila. Kay nasa pool sa pangalan sa aton museo kung ano yung pinaka-core values naton pag abot sa ginatawag naton nga cultural assets. Panublion, silingon, manggad na nakahatag sa aton sang gahum, di ba? Sang gahum agud kita ay maging pinasahi nga sahi sa tao. Wow. Very interesting, no? Kag very relevant nga topiko subong Doc Vic. Ang imo siri nga ginhatag diri sa ton siri nga pagpangalagad. Lastly, basta may mensahe ka, parting message or pagpanamyaw, no? Sa imo siri nga mga supporters man diri sa Capiz. Ayun. So sa akong mga kasimanwa kag tagapalamati natin rin hindi natin pagpabayaan ini nga kultura. Bagod nga kung aton ini nga pagapabayaan wala kita sang source ang aton nga gahum agud kita maging kilala nga kumuluyo pag abot sa panahon. At siyempre binabati ko ang akon nga nanay no dira sa barangay Mangguso. Kag akong utod mo na nga nag-asikaso dira sa iya si Ate Glenda ko na ngayon ay nandyan sa amon barangay. So, damo nga salamat rin sa imo sa aton staff dira sa Radyo Maragtas. Doc, thank you man kag appreciated ginamon permi no ang imo siring effort kag oras diri sa aton nga palatuntunan. Maria Trahada kas iya ko sa Leon Iloilo. Okay, Matrahada. Alright, Doc Vic, thank you again. Welcome, Renz. Ngaton sining manugbagtas with Dr. Vicente Vic Villan. Nel Libiano, good morning. Okay. Boss
Carlos Renante and Doc Vic Villan. Merry Christmas po and Happy New Year. Happy New Year man, no? Boss Nel. Kag siyempre kay Doc Vic, Happy New Year man. Reynold Lorico Donato, thanks for the highlight. Try ta na bisitahan kung makapamaringala kita. Dira pa lang yan sa Tondo or dira pa lang sa Divisoria. Ayawan ka na dira sa mga taga-kapis mo. Kadamo-damo dira. Halos sa mga kapis noon nga nagabaligya dira. Okay? Mabarde-bargo. Okay, salamat gid sa tantanan nga mga taga-subaybay diri sa panibagong edisyon sang Maragtas sang Kapis. So hopefully nga na isa puso naton, no, napabutang napahamtang naton sa ton nga kasing-kasing ining aton nga palanublion, pamatasan manina sa pagkabutang o kon sa ton sining sulundon. Mga biyan mayara nagid lamang sa 3 días 13 oras 97.7 FM Radio